Viva la Virgen, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isa pong episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. So ating pong Saturday habit po dito po sa Faith Watch Channel. At syempre po, kasama ko po ngayon ang ating pong isa pa pong host po na si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen, Dr. Rita! Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Kapayapaan sa iyo, Brother Ivan. Ako, mukhang dalawa lang tayo ngayon, ano? Oo nga po, at yung ating pong mga pari po ay medyo nagkaroon po ng schedule po. Nagkaroon po kasi sila ng ating pong clergy retreat, kaya po sila po patuloy po nagninilay lalo na po sa kanilang ministry. Pero syempre po, alam naman po natin dito po sa PADM, tuloy-tuloy pa rin po tayo kada Sabado po ng alas 8 po ng gabi. Amen? Amen, di ba? Tsaka alam naman natin na they are with us in spirit, no? Kasama nila sa pananalangin tayo, no? At pinagdadasal din nila tayo. Opo. At maganda po yung ating pupuntahan pala ngayon, Dok Rita. Medyo malapit lang po ito pagdating po sa Maynila kasi nasa loob po ito ng Kamaynilaan, no? So, ito po ay tinayong isang parokya po noong 1951 at yung current po na site po was formerly known as a 13-hectare lot called Lumang Tinapay. So, swampy area daw ito sa Sampaloc, Manila. Pero syempre, mas maganda yung atin na pong mga guests na magpapaliwanag nito. At syempre po, mas lalo pong nakilala po ang simbahan na ito kasi talagang nagkaroon po ng matinding pagpapaganda, beautification ng ang simbahan at kalaunan po yung naging shrine po sila ng Archdiocese of Manila noong December 31, 2022. At ito nga po ang ika-4 na shrine sa buong bansa na dedicated po sa Our Mother Perpetual Help. Pero ang tawag naman po sa kanya sa Sampaloc ay Spanish, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Di ba? Napakaganda po, Rita, no? So, doon Grabe, po tongue tayo pupunta twister, ngayon. pero napakaganda Yes. pati ng simbahan. Opo. Nakapunta na rin kasi ako dyan at malapit sa Yan. So, akin. punta po tayo ngayon sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Sampaloc, Manila. Amen. Ma'am Rita, pakilala Amen. naman po ninyo yung ating mga special guest para sa episode po ngayon. Oo, talagang very special, no? Kasi sila yung mga coordinators, no, sa ating napaka-bagong shrine, no, dito sa Kamaynilaan. So, ang una po natin nakasama ngayon, mga kamanlalakbay, ay ang Parish Lay Coordinator na si Brother Maurice Pong Distor. Viva la Virgen, Brother Maurice Pong Viva la Distor. Virgen, sa mga kamanlalakbay, at sa inyong dalawa, at sa inyong lahat pala, sama Sister Jackie. Ayan, so si Brother Bong, no? At ang pangalawa naman po nating kasama, no, mga kamanlalakbay, ay ang chairman, no, ng Council for Shrine Promotion and External Affairs, na walang iba kundi si Sister Jacqueline Marzan. Viva la Virgen, Sister Jacqueline. Viva la Virgen, and I'm also Jackie Marzan Tolentino. Married na po. So, for 25 years. Amen. Wow. Welcome sa mga manlalakbay, no, sa ating faith for Mama Mary. So, welcome everyone. Opo. At tayo po yung natutuwa po ngayon kasi nakahabol po yung isa po sa ating mga pare. So papakilala ko po yung ating pong isa sa mga main host po natin dito sa PADM. Siya po ang director po ng Social Communications Ministry po ng Diocese of Antipolo. Wala pong iba. Reverend Father Francis Edward Baasis. Hello, Father Franz. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Hello po. Hello. Ayan. Father, hello. Yan. So Father Franz, magsa-start na po tayo ng kwentuhan natin tungkol po sa shrine po ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Mas gusto po nila na yun po yung itawag natin yung Spanish po. Wow. Sige po. So, tayo po ay magta-tongue twister. Joke lang po. Sige po. Father Franz, mukhang kayo na po ang unang tanong. Ayan. No? Ano nga ulit yung tatawag natin sa kanila? Nuestra Señora Nuestra del Perpetuo Señora Socorro. del Perpetuo Socorro. Ayun. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Socorro. Or Ayan. shrine. NSPS shrine pwede din. Ayun. Pwede rin Ayan. po NSPS. Mas so, bilis. Sige po. Ayan. Sige po, tanong na natin. Siyempre, mag-umpisa po tayo ngayon sa history and devotion, no, sa ating mahal na ina. No, ang una po naming tanong ay paano po nagsimula ang pagkakakilala sa
Nuestra Señora Perpetua Socorro sa distrito ng Sampaloc, Maynila. Siguro, actually, by 2026, we'll be celebrating our 75th year. Wow. So, jubilee na, no? So, imagine nyo yung sa area namin, before it's 13 hectares ang sakop niya. And kaya Spanish yung name din, just a small trivia, kasi yung buong lugar namin yung sa Sampaloc ay hango sa aklat ni Jose Rizal. So lahat ng mga names dito, like Sisa, Caig, lahat yan hango sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Wow. And kaya makita mo, ang pangalan namin ay Spanish din. Mhm. So, sabi nga nung August 28, no, inassign si Father Bernal with a donation of 5,000 pesos lang. Ikaw na bahala, Father, mag-build ka ng simbahan in a swampy place. Ano dito ng mga kangkong area, no? Mhm. So, mission, no? Napaka laki. But Father was able to create first a wooden church, and then after that, but noon, after mga tao, sila ang nagpapala, sila nagkakarpentero just to build the shrine. And then eventually, nagkaroon na kami ng maganda, no, konkretong shrine at yung devotion ng mga tao talaga nandoon na nagsisimba sila, punong-puno po yung ating simbahan habang ginagawa. And now, napakaganda ng simbahan ng NSPS. Yes, Lahat na ng totoo. Mama Mary nandun na, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang lugar. Yun yung ginawa na namin. North, South, East, West, nandun na lahat ng symbolism ni Mama Mary. And si Brother Bong will tell you ano-ano yung mga ginagawa namin to promote it. But the history is, going 75th year na nangyayari. And you can see people really praying yung kay Mama Mary na tulungan kami dito sa lugar na to. And I can feel na mula dun sa swampy place, nag-develop na yung community to a very maayos na komunidad. May malapit na mall, may madaming ospital, madaming eskwelahan na yung mga kabataan, hindi lang matatanda ang nagsisilbi sa dambana. So at bigay-bigay kay Mama Mary. So siguro Brother Bong, you could add as well, no? Oo nga, noong 1951 nga, nung na-establish, na-erect actually yung aming simbahan, tatlo kami na nanggaling doon, ang San Roque, ang Immaculate Conception sa Tayuman, at kami na kinarve out galing sa Espiritu Santo. Kaya halos sabay-sabay ang aming anniversary sa 2026. So, kaya yun nga, sabi ni Sister Jackie, Dimasalang subdivision ang tawag dun sa amin dati, kaya yung mga streets hango sa buhay ni Jose Rizal, kaya siguro actually dinatnan na namin dahil bata pa naman kami, at Nuestra Señora del Perpetuo Socorro na talaga ang pinangalan sa amin. Kasi yung decree in Spanish pa nung binigay sa amin nung Cardinal, Archbishop. Okay. Opo, no? Tsaka po talaga kapag napunta po kayo dun sa simbahan nila, parang sabi ko nga first time pumunta ako doon with my parents, hindi nila alam na ay parang looban ito, pumasok kaming ganun tapos meron palang parang hidden gem na isang napakagandang simbahan po na kagaya po nung sa inyo. Sa isa nga rin po natuwa rin po ako doon sa lahat po ng stained glass windows ay may iba't ibang debosyon ng mahal na birhen sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Kaya parang ang ganda po makita po noon. Parang it's a catechism na in the eyes talaga, no? Oho. Matanong ko lang din po, kasi po kahit nung dumalaw po ako doon, nabalitaan po namin na ang piyesta po pala ninyo ay mas parang mas malaking piyesta po yung Mayo kaysa po yung nakagisna ng tao na Hunyo. Diba usually po ang perpetual hepe June 27. Pero kayo po pala mas nagdidiwang kayo ng Mayo. So, maaari niyo po ba ikwento sa amin kung paano po nangyari yun? Siguro I'll start, no? Alam nyo, dito sa Maynila, pag umuulan na, anong unang iisipin ng mga tao sa Sampaloc? Baha na. Yung mga taga Makati hindi na nararanasan kahit bumagyo na walang baha eh.
Pero dito sa area ng Sampaloc, one of the lowest kasi, kami yung lowest actually. Yung tubig sa Quezon City, pumupunta sa area ng simbahan. Yung sa Manila, kami dati yung pinaka mababa. So the water talaga hanggang legs. Pumapasok na siya sa loob ng simbahan. So ang sinabi ng mga pare na better let's do it earlier, hindi yung super rainy season. So that's one of the minove siya ng first Sunday of May. Para yung mga tao within the community can go and celebrate kasi alam ko naman ang Pilipino enjoy pa rin kahit baha, pero iba rin no pag if we can do all the things, no, we can do the procession, the prayers, and yun yung isa sa mga dahilan, and I'm sure yung pari namin noon nag-isip na paano ba namin to mapapalaganap at wala na pa magdasal, no? So yun yung isa sa mga dahilan, I think one of the major. So sa iyo, Brother Bong, I'm sure si Brother Bong matagal na dito sa area na to, no? Talagang yung tatay niya, alam mo ba, nagsilbi pa sa NSPS as one of the heads. So I'm sure Brother Bong would know ano pa ba yung mga possible reason bakit nag-change tayo ng date. Actually, tama yung kay Sister Jackie. Talaga yung ang primary reason yung baha. Hindi pa uso yung climate change noon. Kaya usually ang rainy season starts na mga June, mga ganyan. No? So talagang minove para magkaroon ng festivity, especially May, yung May Flower Festival, tsaka yung Santa Cruzan, which is mga traditional na mga events dito sa Paris. Doon ginagawa. Kaya parang month-long celebration ang nangyayari, starting with the first Sunday of May up to the Santa Cruzan and yung May Flower Festival na culminating activity. Kaya yun ang actually yun ang kwento actually ng mga nakatatanda sa amin kung bakit naging ganun ng fiesta. Community fiesta ang tawag namin doon as against the liturgical fiesta ng June 27. Okay po. Ma'am Rita, baka may tatanong po kayo sa ating mga guests. Pero meron lang ako dadagdag. Ay, sure Ngayon, po. hindi na. Tinaas na namin yung simbahan. At with the help of a lot of people, tumaas na rin yung mga kalye. Unlike before, grabe yung tubig, no? Ngayon, pag baha na yung area namin, lubog na yung buong Pilipinas. Lubog na yung Maynila. Sobra. Opo. Tinaas na siya. Inayos At yung saka grabe din yung taas, parang 5 steps o 6 steps pa ata, no? nakita mo na. Lalo na po dun sa side. Welcome kayong pumunta na. Kahit na umuulan, ready ang aming shrine to welcome all of you. Yan. Opo. Totoo yan, Brother Ivan, no? Nakaka-relate tayo dyan kasi dyan din tayo sa area na yan nag-work, 'di ba? Tapos yung alala ko yung Florentino Street, yan yung favorite kong dinadaanan para makaiwas sa Espanya. Ayan, oo. So nagawi nga rin ako sa area na yan, no, nitong shrine natin. So ngayon po, no, si Sister Jacqueline, Brother Bong, kung titingnan po natin, no, yung sa kanyang mga deboto po niya sa kasalukuyan, saan po kayang aspeto, no, ng buhay po sa tingin niyo nakikilala ng mga deboto ang Nuestra Señora del Perpetuo Socorro po, lalo na po doon sa mga karatig na bayan at lalawigan? Sige, Brother Bong, you can answer first. Actually, sa ngayon, talagang parang tinatry, challenge sa amin talaga na ipakilala yung shrines sa mga karatics, Archdiocese of Manila. Kasi even yung mga aming mga devotees, talagang pag sinabing perpetual health, palaging baklaran ang nasa sa isip nila. So, we're trying to put, sabi namin, hindi natin kompetensya ang baklaran. In fact, tinutulungan natin sila para magkaroon ng devotion sa Mother of Perpetual Health. Yung kasi personally, kagaya ng mga auntie ko, pag Wednesday, pag may mga problema sila, financial or otherwise, madidinig mo na pupunta kami ng baklaran. No? So, given itong situation na ito, palagi namin sinasabi, pareho lang yan, no? Ang Mother of Perpetual Health na nandun, pareho din sa Mother of Perpetual Health dito. And
slowly nagkakaroon din ng ng parang recognition na dito pala sa because of may mga we see to it na may mga testimonies ng ibang mga nagkakaroon ng mga konting mga miracles ay naipapublish namin. Tapos ngayon nga sisimulan din namin yung mga video ng mga testimonies na ipakikita sa during before yung start ng mga masses. Kaya slowly lahat actually sa Mother of Perpetual Help kasi walang specific na problema ang kasi pati mga nakakatuwa kasi may mga as lecturer and commentator nakikita ko after the mass naglalapitan grupo-grupo ng mga estudyante na magbo-board o kaya naman kung ano man yung mga kanilang hinihiling slowly nakikilala yung yung lugar namin sabi nga ni Brother Kendrick kasi nasa liblib kami hindi talaga nakikita pero slowly yung mga ginagawa namin mga pamararaan maaring makilala din dito sa Archdiocese of Manila. Siguro ang dadagdag ko na lang dyan as may ginagawa kami. Ialagay ko din sa acronym na word na MAMA. Sa Mama Mary, diba? So yung M, meron kaming mass sa mga barangays. So we take care of 35 barangays, immediate surroundings namin. And with that, during our festivities, no, meron kaming everyday lumilipat ng barangay, mobile novena sa bawat barangay. So that's one way for us to promote the devotion to Mama Mary and to let them know, meron dito. And then number 2, yung A, no? Arts and performances. Nagkakaroon kami ng mga shows, no? Na sa tulong ng aming mga kabataan, hindi lang sa Holy Week, no? Meron kaming mga senakulo, meron kaming mga programs ngayon na paintings, yun yung pilot namin na yung Mama Mary at saka yung Our Lady Perpetual Help ng mga paintings ng mga bata. And then M is media. So right now, out of media promotions so that a lot of people also can be reached out. That's the reach ng madaming time. Yung A, no, yung active participation ng mga members sa mga ministries. Kasi one person who can post about the activity, madaming ma-reach, daming followers. So yun yung mga activities na ginagawa namin para mag-collaborate at mag-partner sa iba-ibang mga places. And of course, pumupunta rin kami ng mga pilgrims, no? We go to different churches and also invite them to go to us as well. So those are the activities that we're doing. Thank you. Sobrang creative, no? Talagang pag merong debosyon maraming inspiration na nakukuha, no? Dahil talagang push, no, by or motivated, no, correctly ang ating mga guest ngayon. Brother Ivan. Opo, Father Franz. Father Tsaka Franz. tama naman, tsaka tama po yun. Maganda yung sinabi ni Brother Bong, no? Iisa lang naman yung Mama Mary. No? Yung parang maganda yun na hindi siya competence, di ba? Kundi talaga nagtutulungan. At yun naman yung goal ng bawat shrines. Lalo na mga Marian shrines. Ganda po nun, Brother Bong. At Ayan. Siguro ngayon, para mas maganda yung maging kwentuhan pa natin, magandang putulin muna natin itong episode natin na to, no, Kuya Ivan, para sa isang sharing naman, no, ng personal devotion nila kay Mama Mary. Pangungunahan tayo syempre ng ating pinaka-ginagalang na naririto si Dr. Rita Curcio. Viva la Virgen! Kapayapaan po muli sa inyo mga kamanlalakbay. At ngayon pong bahagi ito ng ating podcast ay muli po nating makakasama si Brother Bong Distorno para naman po sa kanyang pagbabahagi tungkol sa kanyang pagdedebosyon sa atin pong Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Brother Bong, pwede po bang i-share ninyo sa ating mga kamanlalakbay kung paano po kayo nagdedebosyon, no, sa ating mahal na ina? Sige, una muna, siguro hindi lang personal kasi parang family devotion. Ang lolo ko, isa sa mga unang kasama nung si Monsignor Bernal nung itinatag yung parokya. Pagkatapos noon, sinalo naman ng aking tatay
no? Tapos ako naman ang parang sumalo. Kasi bata pa ako, nakikita ko na yung Mother of Perpetual Help kasi ang isang kinagawian namin, yung pagpiesta, merong mga herbana. Way back 1964, yung aking lola naging hermana at saka yung aming icon, yung icon ng Mother of Perpetual Help, dinala sa bahay. So, isa sa mga kinakailangan gawin, rosaryo araw-araw sa isang taon, no? So, kami bilang mga bata, kinakailangan siyempre na pag tinawag kami, kinakailangan sumama ka maski hindi na pa naiintindihan masyado, pero parang nai-immerse ka na dun sa devotion, no? Sa mga paglorosaryo. Kaya parang naging natural na nung nag-transfer kami sa Quezon City, medyo nawala ako dito sa parokya, pero nung bumalik kami dito, doon tuloy-tuloy na nag-lecture na ako hanggang sa ngayong mga ginagawa na namin, no? So, ang personally, napakalaki ng tulong sa amin ng Mother of Perpetual Help dahil sa bawat yugto ng aming buhay, parang kasama siya. Kasi nung isang kwento ko lang na nung na-transfer kami sa Quezon City, nagtayo kami ng building na sinuwerte ng konti kapag loan sa bangko. Pagkatapos tumama yung 1997 na financial crisis sa Asian. So yung aming inutang sa bangko, biglang na yung inaasahan naming mga papasok ng pera, puro labas. So at that time, father ko, inoffer na siya ang maging president ng 50th anniversary. Pero down na down kami noon. So ang napag-usapan namin, sabi namin magdalawa, kaming magtatay, sabi namin surrender natin kung ano, sige tatanggapin natin kung bahala na si Mama Mary sa atin, no? So nairaos naman namin yung 50th anniversary at nakalagpas din naman kami dun sa na yon, sa crisis na yon. Tapos mga ilang taon naman ako naman na nagkasakit, no? Naoperahan ako na 3 beses sa ospital. Pero ang wife ko na talagang masugid din na na devotee ng Mother of Perpetual Help. Tinatanong ko sa kanya magkano na bang statement natin, wala siyang sinasabi, sa bahala na maano natin. Pero hindi ko alam, panay pala ang dipan niya doon sa Before the Blessed Sacrament. Kagandahan sa UST akong meron dong Mother of Perpetual Help na image, no? Pero ang parang sinasabi sa kanya, parang nakaturo doon sa Blessed Sacrament. So nangyari doon siya lumidipa. At yung mismong ang isang magandang halimbawa doon, kailangan kami lumabas ng ospital, kulang pa rin yung namin, sabi ni parang doon siya sa Blessed Sacrament. Tapos nag-ring ang telepono, may isang taong tutulong, no? So yung mga prayers kay Mother of Perpetual Help, pwede kong sabihin na personally talagang malaki yung tulong niya. So yun naman ang gusto kong ipa-alam din sa iba na totoo si Mama Mary kapag siya ay nag-offer ng tulong, hindi siya ang magtuturo sa atin kung sino ang pupuntahan. At siyempre, yung kanyang anak na si Jesus. Kaya Mother of Perpetual Help, walang katapusang tulong. Yun ang gusto kong ipaalam sa lahat ng mga nag-devoto. Marami pa actually, pero yun lang talaga mga na pwede nating sabihing malalaking events sa buhay ko. Yes po. Ang ganda, Brother Bong, no? Unang-una, ang ninote ko po talaga dun sa sharing ninyo. Ang ganda kasi talagang family devotion siya. Tapos third generation na po pala kayo mula sa inyong lolo, no? So kitang-kita po natin yung mahalagang role ng family, no, sa pagtuturo ng faith at saka sa pagde-develop ng devotion. Tapos po ang ganda rin po nung kwento nyo yung mga assistance, no, yung perpetual help na binigay sa inyo ni Mother Mary, no, sa journey nyo sa buhay. So given all of this, no, sabi nyo nga po marami pa kayong gustong i-share, pero sa isang word po, no, ano po ang role na ginampanan ni Mother Mary sa inyo? Paano nyo po siya i-describe? Sino po siya para sa inyo? Sa isang word from her title, help talaga. Help.
ang Opo. kanyang yun ang masasabi ko sa Mother Perpetual Mm. Help. At ito ay napatunayan ninyo na kaya gusto niyo pong i-share sa iba pa, no, na nagdedebosyon sa ating mahal na ina. So Tama maraming po. salamat po, Brother Bong. Viva la Virgen, at babalik po tayo kila Brother Ivan at kay Father Franz para po sa pagpapatuloy ng pagpapakilala ng ating dambana. Viva la Virgen, Brother Bong. Viva la Virgen, sir. And Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay, no? Napakaganda ng sharing ni Brother Bong, no? Totoo naman, no? Ang ating mahal na ina laging nandyan para tumulong, no? Talagang hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na ina, ano man yung ating mga pangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyong napakagandang sharing, Brother Bong, Opo, no? no. Ngayon So, naman po, tuloy na po Kuya natin, no? Ivan, yes, tutuloy na natin itong ating magandang kwentuhan tungkol Opo, sa inyo pong pagdedebosyon din sa ating mahal na ina. yes. Ngayon po, ano-ano po yung mga natatanging tradisyon tulad ng ginagawa ng mga Sampalok. taga-Sampalok sa karangalan ng kanilang patrona? So, for the fiesta namin, meron kami ditong town fiesta na halos libre lahat. 10 pesos lang ang pagkain, no? Every ministry, meron silang pinamimigay na food, no, na para sa buong community yun pag sa fiesta. Yun yung eve of our feast. At napakasaya niyan kasi talagang dinudumog ng mga tao yan. And for me, yan yung isa sa pinaka-bonding ng buong community. And of course, nandiyan yung mga Black Rosary, nandiyan din yung mga Marian exhibit. Pero yun yung isa sa pinakamagandang mga activities namin na nagagawa. And then may morning and evening prayers na ginagawa sa simbahan. At saka kung may Wednesday na devotion sa Baclaran, meron din kaming noon na every Wednesday na misa sa NSPS as well. So Brother Bong, maybe you can add some more activities? O kagaya nung yung parang pangarap namin mag-use parang sa Our Lady of Lourdes sa France, yung Dawn Procession, ang ina-assign namin dito yung mga kabataan dahil siyempre napakahirap gumising ng maaga. 5 o'clock every first Saturday ginagawa namin ng Dawn Procession. At saka during our last Saturday nagkaroon kami ng planning, no? So ang aming nire-require sa quote-unquote na sa mga ministries na organization, magkaroon sila ng isang signature project na talagang para sa Mama Mary, sa Mother Perpetual Help, na kung paano makikilala ang Mama Mary, ang Mother Perpetual Help. Kaya yun ang pinag-iisipan namin ngayon. Kaya bawat isa ay sabi namin something simple, doable, pero sustainable, at saka ang mga devotees sa Mother Perpetual Help silang makikinabang. So yun ang parang ginagawa namin ngayon for a start para tuloy-tuloy ang maging devotion sa pagpalaganap ng devotion sa Mother Perpetual Help. Amen. Meron kami project na soon to be launched at tawag dito Walk of Faith. Ito yung visitation walk na ginawa ni Mama Mary going to Elizabeth. So tinatry namin ngayon na yan yung para siyang 3-kilometer walk, 5-kilometer walk, 10-kilometer walk. Pero pupunta sa iba-ibang simbahan na may devotion kay Mama Mary. So from halimbawa sa amin, sa NSPS Shrine, pag umaga after the Mass, ang next mo is sa Lourdes, that's 2 kilometers away. So you could walk and pray the rosary at the same time. And then after that, you could go to Santo Domingo area, also sa rosary. So pagbalik mo dito, nakakatawa na, hindi ka na maging wholly healthy pa. So yun yung mga future na activities na gagawin namin siguro by next year, no, na part of healthy lifestyle, saka also yung the devotion of Mama Mary. Ayun. Napakadaming talagang tradisyon naman ng sa Sampalok. Kaya dapat talagang bagay na bagay siyang maging dambana. Opo, no. At
Mukhang nasagot na rin po nila yung susunod na tanong kasi may kinalaman na po yun dun sa promotion, ano. Siguro po pwede na po tayo mag-jump dun sa last question natin. So for this episode is bilang mga deboto po ng Mahal na Birhen at nagpo-promote po ng devotion diyan sa atin ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ano. Paano po natin naipapasa itong devotion po na to lalo na po sa mga kabataan ng ating pong simbahan, lalo na po diyan po sa inyong parish? Sige po, Okay. pwede na. So sige ako na muna. Yung aming parish priest tsaka rector ngayon, si Father Tony Navarrete, ang support niya sa youth na ngayon ay medyo talagang tremendous, talagang total support, no? So yung mga projects nila, in fact, dito sa ginagawa naming renovation, naglagay siya ng isang youth hub, no? Kung saan ang kanyang concept ay open ito 24 hours para dun sa mga youth na alimbawa may mga problema na gusto nilang magkaroon ng place kung saan sila pupunta. So, yun ang in fact na ilo-launch na within next month, no? Ang mismong mga youth ang kanyang pinaggagawa ng mga kung ano ba yung mga dapat na ilalagay doon, yung mga sayings, etc., etc., pati ang kanilang kung ano ba ang mga magiging procedures at saka ano dito, manggagaling sa kanila tapos i-approve, no? Para sasabihin na kanila talaga yon. At the same time, yung mga projects namin as I mentioned, kagaya ng mga dawn procession na ganyan, pinupush namin ng youth, no? Kasi meron silang mga ongoing na mga Black Rosaries, ang Parish Youth Ministry, yung mga kung ano. Pero sabi nga namin sa kanila, go 1 mile farther, no? So gawin yung mas maaga, no? As a sacrifice at saka siyempre iba yung energy ng youth, no? Even if gaano kahirap ng pagkatapos ng mga gimmick sa gabi, kinakailangan na gumising ng maaga, pero ina-accept naman nila yung challenge. Kaya at least ang devotion to our Mother of Perpetual Help nabubuhay sa kanila. Pati yung mga Sunday eskwela na ginagawa every Sunday, geared towards yung kay Mama Mary na makilala ng mga youth. So maraming youth-oriented na mga activities talagang pinopropose at ino-okay yan naman ang aming rector at si parish priest na si Father Tony Navarrete. Okay. Amen. Siguro add ko just last May, no? We became the lead convener of the first World Children's Day. So we invited kids all over the country, no? So kami ng 1,000 kids. Pumunta sila sa ating dambana ng NSPS Shrine, and first time sila nag-aral ng Word of God, no? And then nag-prepare sila for their communion, confession, and then ang maganda dito, that's one way for us to pass on our faith to the next generation. And what happened is we partnered with different schools, and nagkaroon ng mga activities to show them about our faith, the riches of our faith. Kasi sabi nga, alam mo, nung pumunta ako ng Amerika, sabi sa akin ng isang tao, sabi niya, you know what's my biggest regret is about not passing my faith to my children because we are so busy working. So very important na mapakon yung faith talaga. And sabi na, kami kasi nung bata kami, 7 p.m., mag-rosary na kami talaga, mandatory. Pero ngayon, hindi lang siya mandatory, but you love to pray the rosary. It's your time with God, no? By asking the help of Mama Mary. So those are the things that we're doing, and a lot of social media, yung SOCOM, yun yung mga kabataan, yan yung gusto nila na way to link with the church. So yun po yung mga activities na ginagawa namin. Amen. So yun po, no? So nakita po natin napakalakas po rin po ng ating shrine pagdating po sa ating mga youth. So in as much as gusto po natin tuloy pa po yung ating kwentuhan, pero kailangan na po natin putulin ito. Meron pa naman po tayong next Susunod episode. na episode. Yes, para naman Ayan. po sa shrine ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Yun no, pinapakaganda nga ng kwentuhan natin ngayon with Brother Bong, Sister Jacqueline, Kuya Ivan, no? Pero syempre, kailangan dito sa ating podcast, hindi lang tayo nakikinig, hindi lang tayo natututo. Kailangan meron din tayong ginagawa. Brother Ivan, ano ba ang ating do whatever he tells you para sa episode natin na ito? So mga kamanlalakbay, para po sa ating Do Whatever He Tells You, challenge po sa atin ngayon. Meron po tayong current na shrine at devotion po sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro or Mother of Perpetual Help. So sana po mga kamanlalakbay, maging challenge po sa atin na kung hindi man po tayo nakakapagdasal ng Miyerkules, ng novena to our Mother of Perpetual Help, pwede po nating simulan. At kung ito man po ay ginagawa po natin, pakitapik po ang inyong mga kaanak, pakitapik po ang inyong mga kaibigan na magsama-sama po kayo sa pagdarasal po ng ating pong nobena sa Ina ng Laging Saklolo. So maganda po ma-practice po natin ito para ma-imbibe po natin yung spirituality ng Mother of Perpetual Help. Ano po ba, Father Franz, ang nangyayari pag ginagawa yung challenge natin? Nako, pag di ginawa yung challenge, mapapa-cremate. Papangit. Papangit pala. Papangit. Yan, kaya gawin niyo yung challenge mga kamanlalakbay. Ayan. So, muli po, no, sa ngalan po ng ating kasamang pari dito sa podcast, si Father Nante Tolentino. Maraming salamat po, Brother Bong, Sister Jacqueline, sa inyong pagbabahagi sa atin, no, tungkol sa inyong pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Mga kapatid, no, tatanda natin, no, ang ating mahal na ina, lagi nandyan, handang tumulong. At pag tumulong ang mahal na ina, di ba, based sa gospel kay sa St. Luke, no, nagmamadali. No, laging nagmamadali ang mahal na ina. Papunta siya kay Elizabeth sa kanyang pinsan para tumulong. No? Ganon din ang ating mahal na ina. Nagmamadali siya lagi na tulungan tayo at samahan tayo. Kaya magkikita-kita muli tayo, no, sa susunod na episode, no? Tutungo muli tayo dito sa dambanang ito upang makilala naman natin ang kanilang napakagandang dambana. Kaya mananalangin tayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo upang kami ay makapagnilay muli sa aming mahal na ina. Ang laging nandyan para tumulong, sumaklolo sa bawat isa sa amin sa oras ng pangangailangan. Pagyamanin mo ang aming pagdedebosyon sa Kanya at nawa po lagi niya kaming madala patungo sa Kanyang laging itinuturo, ang Kanyang anak na si Jesus. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Viva la Virgen! Virgen! Maraming salamat po mga kamanlalakbay.